Ilang kandidatong mula sa mga kilalang angkan sa politika ang hindi pinalad sa eleksyon 2013. Ayon sa ilang analyst, posibleng senyales ito kung may nagawa ang mga politiko sa kani-kanilang baluarte. Narito ang aking report. Sa 4 na Villafuerteng tumakbo nitong eleksyon 2013 sa Camarines Sur, isa lang ang nanalo, ang isa sa pinakabatang gobernador na si Migs Villafuerte. Sa Olongapo, 4 mula sa pamilya Gordon ang tumakbo, ni isa walang nakalusot. Tumakbo rin sa pagkasenador si Richard Gordon at hindi rin pinalad. Sa Zamboanga Peninsula, mahigit 10 membro ng angkan ng mga halosos ang tumakbo, pero tila 2 lang ang makakalusot. Si Bullet Halosos para sa 1st District ng Zamboanga del Norte at si Nene Halosos na nanalong alkalde ng Dapitan. Si General Santos City Mayor Darlene Antonino Custodio na kabilang sa veteranong political family sa South Cotabato at minsang nagpataob kay Manny Pacquiao, hindi rin pinalad na muling mahalal bilang alkalde ng lungsod. Ilan lang sila sa mga miyembro ng mga kilalang political family sa bansa na halos pasa-pasa sa ang kanilang posisyong hawak nila ng ilang dekada na. Ayon sa isang political analyst, ang nangyaring ito nitong eleksyon, marahil may senyales daw. Kung nakaupo ka na dyan ng matagal, sino pang sisisihin kundi ikaw? No? Pati sa Kamsod, siguro nasuya sa walang katapusang away ng mga Villafuerte sa isa't isa, baka naghanap na ang taong bayan ng iba naman. So merong mga dynasty na nagiba ngayong eleksyon na ito kasi may mga issue talaga na nakatali sa kanila. Pero sa ilang probinsya, patuloy na tanggap ang mga prominenteng pamilya na matagal nang nasa politika, tulad ng mga Marcos ng Ilocos Norte, mga D sa Isabela, mga Singson sa Ilocos Sur, Escudero sa Sorsogon, mga Cayetano sa Taguig, Gatchalian sa Valenzuela, Binay sa Makati, at mga Mangududatu at Ampatuan sa Maguindanao at Sultan Kudarat. Ayon kay Professor Popoy de Vera, 2 lang ang nakikita niyang dahilan dito. Maaaring maganda raw ang pamamalakad o wala ng iba pang pagpipilian pa. Sa mga lugar na nagiba yung isang dynasty pero bumalik yung dating dynasty, mahirap sabihin na ito'y dapat palakpakan natin. Pero sa mga lugar na yung tumalo doon sa dynasty ay baguhan sa politika, there is hope. Ang mahalaga ngayon ayon kay Professor de Vera, magpakitang gilas ang mga nanalong kandidato laban sa mga matagal nang nakaupo. Bagay na napakahirap amunong gawin. Napakaliit ang panahon na binibigay sa iyo para gumawa ng mirakulo. Kung ang kalaban mong dynasty na giniba mo ay 20 taong nakaupo at ikaw ay 3 taon, imposibleng mapantayan mo yung ginawa nila ng 2 taon kahit nakakaunti sa 3 taon.